Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon, 54 minutes ago. Ito, Barzaga. Ito ang pahayag ni Congressman Barzaga. Huwag kayong maniwala sa drama ni Tito Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ito ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay sa impormasyong si Senadora Reza Hontiveros umano ang itatalaga bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair. Ang reaksyon ay tugon sa pahayag ni Senate President Tito Soto na bukas umano ang posibilidad ng pagbabago sa pamunuan ng Blue Ribbon Committee at planong kumbinsihin si Senator Ping Lacson na bumalik sa posisyon. Okay. So, sa ngayon, walang klarong direksyon ang Blue Ribbon Committee. Yan po ang tatak Soto leadership. Yung inaasahan natin na katotohanan na simulan na ni Senator Rodante Marcoleta biglang naglaho. Maganda pa naman nung una, pagsimula ni Senator Ping Lacson, tuloy-tuloy ang sipag, twice a week ang hearing. Kaya lang nakakapanghinayang dahil mula nung lumabas ang isang Master Sergeant Orly Gutesa, wala na. Nagbago na. And by the way, kumusta na kaya ngayon si Master Sergeant Orly Gutesa? Nakaka-delikado. Lalo na yung kanyang pamilya. Kung si Master Sergeant Gutesa lang, kaya niyang proteksyonan ang sarili niya, lalo na nasa piling niya ang mga kapwa niya Marines. Paano ang pamilya? Baka yun ang matatamaan ng resback ang pamilya. But anyway, that's part of the risk. Bago siya lumantad, sabi nga niya lumantad siya dahil para sa kanyang kinabukasan ng kanyang mga anak. Which is correct. Ganyan din si Mayor Magalong. Tinanong bakit siya lumalaban ng harap-harapan sa korupsyon. Para sa kanyang mga anak. Kaya tayo rin, ako, bakit ako ganito, nagsasalita? Kasi kung ako lang, kaming dalawang mag-asawa, ano na kami, sunset years na kami. Ilang taon na lang ang ilalagi namin sa mundo, wala na kami, goodbye, Earth. Paano ang aming mga apo? So, kawawa ang susunod na henerasyon pag hindi tayo magsalita. Kailangan magsalita. Nakakaano ko minsan, itong si General Azurin, yung advisor ng ICI, sabi niya na revolution on the streets will not heal our country. Anong ibig niya sabihin? Tumahimik na lang tayo? Hintayin na matapos ang kanilang investigasyon? Ilabas ang resulta tapos maniwala tayo kagad? Hindi. We were not born yesterday. Huwag nyo namang tratuhin ang Pilipino na hindi nag-iisip. Magtiwala kami sa inyo na hindi nyo naman ipakita ang proceedings. Kayo-kayo lang. Siniswerte kayo. Wala na, iba na ang society natin ngayon. Ang Pilipino, nag-iisip na. Kaya dyan sa ICI, ito na lang. What in the hell na ang US envoy makipag-close door meeting sa mga ICI members? Anong pakialam ng US government sa atin? Colony pa ba tayo ng US? So nakakapagtaka. Kaya may speculation lang nito na Duterte ang targetin sa investigasyon. Lumilihis na. Imbes na natutumbok na, Saldico,
Next, Martin Romualdez. Wala na ngayon. Duterte na ang tatargetin. O, tingnan nyo yung pronouncement ng Ombudsman at saka DPWH Secretary. Iniimbestigahan na nila ang mga parents ni Senator Bongo na matagal nang nasa construction business. But sige lang. Kung sabi nga ni Senator Bongo, wala akong kinakatakutan, imbestigahan nyo. Mas maganda. Kasi kung wala ka talagang ginawa, hindi mo in-excite yung influence mo, wala talaga makita. And I believe on the integrity of Senator Bongo. Na hindi niya gagawin yan na porque malapit siya kay Presidente, siya na yung magbulong na pagbigyan niyo yung tatay ko, bigyan ng kontrakto. Hindi ako naniniwala doon. Hindi naman santo ang administrasyong Duterte, but I believe panahon ng Duterte administration, malayong mas magaganda ang mga proyekto kasi kitang-kita ko mismo yung kalsada papunta sa farm namin sa bundok ng Bukidnon. Ang ganda ng pagkagawa. Nung una, pumasok na kontraktor. Ang pangit ang performance. Inireklamo lang ng mga residente sa aming farm. Text lang sa 888. Wala, tinanggal yung unang kontraktor, hindi binayaran. Then, pumasok. Bagong kontraktor. Maganda. Nung natapos na yung kalsada, in-inspect, may mga portion, malilit lang naman ang portion, na hindi pumasa sa standard. Nakulangan siguro sa timpla sa simento. Pinabakbak. Kasi ayaw bayaran eh. Pag hindi makapasa sa standard, sinira yung kalsada na hindi pumasa. Sinimento ulit. Ayan na. Binayaran na. Ganon ang style. Ako, personal experience. Ang ganda ng pagkagawa ng kalsada papunta sa amin. Yung kaibigan ko rin nasa Israel, kailan bayan nila sa Mountain Province ba yun, ng Benguet. Pinakita niya pinadala niya yung flood control project, Diki. Lakas ng baha sa kanilang lugar. Sabi niya, pasalamat kami, panahon ni Tatay Digong. Walang korupsyon. Sabi niya, ang tibay pagkagawa ng aming Diki. Ligtas na kami. Dahil takot, mangurakot ang mga kontraktor, DPWH panahon ni Digong dahil hindi sila magsilbi. Ganon. So, ngayon, sisirain yung mga Duterte. Sige lang. Sirain nyo lang. Blue Ribbon Committee, I'm sorry. Kahit sinong gawin nilang chairman, hindi na ako aasa. Except, si Senator Marcoleta, kailangan imposible. Kasi nasa minority siya. Lacson, sige lang. Ontiveros, sige lang. Tulpo, lalo na. Wala na talaga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na ni si ate ang matagaan og yero. Muna ni ang slot sa balay ni ate. So, huwag lagi kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na ni katuig ate ang imong balay? 10 years na dyan ang balay. Oo, so 10 years nang imong balay. So, busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang diba na kay buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod, di gyud mo kapalit og sin. Kay ko tobra sa among pagkaon. So, na kay anak te. Naa. So, pila ka buki mong anak? Sabot. So, isa ang anak ni ate. So, asay mong bana ate? Nagtrabaho.
So nagtrabaho ang imong bana, so ikaw lang na dire. So si ate guba na ilang balay busa kung muulan, tuluan na gid kay sila busa gitagaan nato sila og yero aron sila makaatop. Dako gid ako pasalamat sa Ginoo kay natagaan ng Migyero. Sa nag-sponsor, dagan pa ang natagaan ani. So si ate, so muna ilang itsura sa ilang balay. Luoy gid kay sila. Kay ang ilang paningkamot, kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor ani nga makatop na sila.